Mga kagoats, nagka-emergency tayo ngayong hapon kasi po naabutan ng tatay ko dito yung si Mercedes natin na malapit na mga anak next month po na tawag dun na ano ng tali yung kanyang paa dito. Dito sa left kasi kaninang umaga po ay itinali niya natin dito kasi nga Sunday ngayon, ayaw natin silang makapunta ng masyadong malayo, pero yung kasamaang palad yung extension ng tali nakapulupot dito sa kanyang kaliwang hind legs, kaya yun hindi siya talaga makakatayo. Mga anak naman yan na next month. So yung ginawa natin kanina wala, tinag-test tayong magpatayo sa kanya, ayaw talaga tumayo. So yung ginawa natin dito, nag-massage tayo po dyan talaga malapit sa tinamaan ng pagkahigpit ng tali dahil siguro talagang masakit. At nag-inject po tayo sa kanya ng DCM, dextrose magnesium, calcium magnesium po, para mabilis pong mabalikan yung kanyang naubos na electrolyte. Pinakain natin siya ng saging saba para rumakas po siya, pero 2 piraso lang naubos niya ito kasi nga parang nawala ng ganang kumain. May konti yung kinakain niya. Yan po kasi next month mga anak na yan. At saka po nag-inject po tayo sa kanya ng ADE, naubusan po tayo ng vitamin B complex. Kaya pagkatapos po noon nag-massage tayo dyan, dito po yan nakatali talaga, dito po yan, yan. Sa hind legs niyang sa left, natali yan na mangigpit dito. Siguro dahil sa ilang oras na hindi basta-basta makapanumbalik yung flow ng blood niya dyan, masakit po yan. So nag-massage po tayo dyan, umiyak siya habang minamassage natin, pero ilang saglit pa binuhat ko siya, nakatayo na siya, nakatayo na po siya. Ayun, hindi lang niya hindi lang niya mapuwersa itong makalapat sa lupa, yung right hind legs yung ginagamit niya, nakatayo na po siya. At saka gusto ko sana siyang dalhin doon, dinala ko siya doon, pinasok ko siya doon para doon lang siya magpahinga sa maliit na goat house na yan. Yung problema po, ayaw niyang humiga dyan. Gusto ko siyang pahigain, ayaw niyang humiga. At nang kumuha po ako ng Orisol na water doon sa taas, kasi may ginamit po tayo dating Orisol water na salt solution na may asin at saka may tawag doon, may asukal, para po makabalik ng electrolyte sa kanyang katawan. Nang binalikan ko po siya, nandito na siya sa ilalim, kumakain na po siya ng ito, kayaka yung term dito sa amin, kumakain na po siya. So ayan, binigyan ko ng saging, siguro dahil sabi kumain, pero 2 piraso lang ng sabang nauubos niya. Ayaw na naman kumain. Sabi ko wag na munang tawag doon, puwersahin. Nag-inject ko tayo kasi ng DCM at ADE sa kanya. At saka nagpainom ng konting tubig. Ayaw rin na rin uminom ng maraming tubig. Kasi nga siguro initan siya ng sobra kanina. Sana naman hindi hindi ma-damage yung kanyang baby. Kasi expected po natin magkaka-baby siya next month. Mga 2 siguro. Sana naman po ay hindi siya makunan or ma-early delivery dahil po sa nangyari sa kanya ngayong araw. Yun yung panalangin natin. At saka maybe bukas sana maging okay na siya. Kahit na hindi totally okay po ay sana makalakad-lakad siya. Kasi nakalakad na siya mula dun dyan sa bahay na yan, nakaabot na siya po hanggang dito. Nakatayo siya, pero siyempre po kasi kulang pa rin siguro sa strength yung katawan. Ayan, hindi ko na pinapalakad. Pinipersa ko na po siyang humiga. Kaya humiga na lang po siya. Yan po. Sana naman hindi umulan. 5:15 in the afternoon na po. Emergency tayong umakyat dito. Sana hindi umulan mamayang gabi para po hindi po siya mabasa. Dahil gusto ko siyang dalhin doon pero bababa at bababa siya dito. Ay, sorry, tumba po tayo. Gusto ko siyang dalhin doon, pero bababa at bababa siya. Kasi baka naiinitan. Kaya pinabayaan ko na lang. Kanina na-test ko nung siya talang patayuin. Kaya na niya pong tumayo. Kaya nga pasalamat lang ako. Nakatayo pa rin siya.
kahit na binibitin yung left hind legs niya. Ito po yung klase ng tali na nakapalupot sa kanyang paa kanina na namaabutan ng tatay. Ito po yun. Eh syempre kasi nga hindi na siya makaalis siguro sa sobrang likot niya. Paikot-ikot po. Eh na ano talaga yung tali sa kanyang paa. Saka hindi po siya nakaalis dito. Eh buong maghapon po eh. Kung mainit po naman kaninang tanghali. Sabi ko parang pagdating ko dito eh nanghihina siya. Pero ngayon okay na. Medyo okay na po siya. Nakakain na po siya. Nakikita po natin okay na. Tinignan ko yung mata. Pink pa naman. At saka lumakas na po siya. Yan po. Yan. So, yan. Get well soon, Mercedes. Sana bukas maganda na yung kondisyon mo. Pero kanina po, kitang-kita ko po, hinang-hina po talaga siya. Nanghina po talaga siya. Maybe para sa tao na ubusan na rin ng calcium, potassium sa katawan, electrolytes. Dahil hindi nakaalis doon at saka nakatali yung paa. Pero yan po, dahil nag-inject po tayo ng DCM at ADE. Nasa kanya na yan. Oh, parang gustong tumayo eh. Gusto mong tumayo? Kasi nandun yan sa mataas, sa goat house sa taas talaga eh. Kasama ng kanyang dalawang anak na magiging inahin na rin. Pero currently dahil parang hindi pa niya kaya, dito na lang muna siya. Wag na nating pilitin para po hindi po siya madisgrasya. Pag doon kasi sa taas ng goat house, may mini hagdanan pa doon, baka madisgrasya patuloy siya doon. Much better dito na lang sa open space para po walang makapag ano sa kanyang paggalaw dito. Magiging okay yung kanyang paggalaw. Sige, bye bye, uuwi na ako. Ikaw na lang bahala sa sarili mo. Ayan, medyo okay na siya. Nakakapagalaw-galaw na siya ng okay. Ayan, yung kanyang tawag gesture eh bumalik na siguro yung lakas dahil sa injection ng DCM. Magpaputasyon na tayo ng 10 ml sa kanya, sa 5 ml sa lieg, at saka dinirekta natin dito sa hind legs yung 5 ml. Sana hindi matamaan yung sciatic nerve dyan. Nag-aaral naman tayo kung paano mag-inject dyan na hindi tamaan yung sciatic nerve, pero hindi po tayo expert kasi talaga. Wow, sana makapag ano bukas ha, bumalik na sa dating lakas ha. Kahit hindi 100% pero at least baka bukas okay na ha. Alagaan kita bukas. Yun po yung nangyari ngayon kay Mercedes. Siya yung pinaka-alpha sa lahat ng mga dos ko dito. Kasi siya yung pinaka tawag matapang. Pero ito po na aksidente po siya. Yun lang po talaga panalangin natin na yung accident niya ngayong araw ay hindi yun magkukos ng stillbirth sa anak niya, mag-miscarriage sa kanyang anak. Sana naman po wag. Kasi na-massage ko na yan. Of course after 3 to 5 days po yan magiging okay na rin yan. Kasi nakaka-flow na po na maganda yung kanyang blood din sa kanyang paa. At maibsan na rin yung pain. Yun po. So wala na tayong masabi. We are offering everything to the Lord lang, to God na lang kung anong gusto niya mangyari dito. As long as nagawa na natin yung ating tawag doon, dapat gawin para sa kanya. Ayan po, nagbigay tayo ng water, ng saging kasi ito, grabe po, masiba po yan sa saging eh. Kumain na siya ng dalawa, ayaw na. Hindi naman po siya masyadong busog, pero siguro dahil medyo matagal na buntis naman po kasi siya, sabi ko okay lang yan kasi makakabawi pa rin yan bukas. Kasi kung grazing lang, daming damo dito walang problema sa damo So it is my prayer mga kameme ay maging okay si Mercedes. Malapit na talagang manak yung adder niya po, malaki na talaga yung adder niya. Sa side pa lang yan po, pag dito po tayo sa likod po, malaki na yung adder niya, mga 1 month from now. Mga 1 month manganganak na po siya. Salamat. This is your friend Agritech Mix TV. Bye bye na. God bless us all mga kameme.